Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, basahin po muna natin sinasabi ng Bible sa aklat po ng 1 Timothy chapter 1 verse 14. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Salamat po sa tayo po yung manalangin. Ang maraming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat o God sa pagpapala mo sa aming buhay. Tunay na kayo nga po ang nagkakalob sa amin ng kalakasan, ng mga biyaya, ng mga pagpapalang di man po kami karapat-dapat. Marami pong salamat o Lord, dahil kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy o God, siya sa atin mga po ang aming mga puso. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kamalian, sa aming mga kasalanan. At dalahin po namin maging simpleng devotion ito, maging blessing po sa bawat sa nakikinig. Sa ilang pong papurit pa salamat. In Jesus we pray. Amen. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Ang kanya pong biyaya ay sagana sa bawat araw. Ito pong nagdaang linggo, tunay na nakakalungkot sapagkat may isa naman pong kilalang theologian ang nagkamali po at nagkaroon ng isyu sa buhay. Subalit mga minamahal, sa bawat araw nakikita po natin kung paano ang kaaway ay tunay na kanya pong iginugo po yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, na nagpapahayag ng salita ng Diyos, sapagkat yan po ang kanyang trabaho. Yan ang trabaho ng kaaway, upang tayo po ay pahinain, tayo po ay distract sa mga gawain, i-distract sa ating focus. Alam niyo po, hindi ko sinasabing siya po ay tama na ating po siyang ipagtanggol, subalit ang bawat pagkakamali ay may consequences sa buhay. Nanggaling po tayo dyan sa maraming pagkakamali ng ating buhay, sa mga naranasan nating pagpapalo ng Diyos. At ipinagpapasalamat po natin yon sapagkat pinapakita lang po sa atin kung gaano tayo iniibig ng Diyos, na sa kabila ng ating mga pagkakamali, binibigyan ng pagkakataong makabangon. Alam niyo po mga minamahal, ang nararapat po nating gawin ng bawat sa atin, we should point each and every one to the cross, sapagkat yan po ang nais ng Diyos. Ako po'y nagkamali, ikaw ay nagkamali, subalit kahit kailan ang Diyos ay hindi nagkakamali. God is perfect. He gave His life for us. Mga minamalin pong nararapat natin sabihin. Sapagkat kung sinasabi natin sa ating mga sarili, tayo ay mga matutuwid, maaari po tayo nagkakamali. Sapagkat sabi po ng Biblia, huwag mong akalain na ikay nakatayo sapagkat baka ikaw ay mabuwal. Sabi po ng Biblia mga minamahal. Kanya tayo po ay magsikap sa bawat araw na sikapin po natin. Sapagkat ang kaaway, nagtatrabaho po yan 24/7 upang i-distract ang mga gawain, upang tayo po ay sirain, sapagkat ang layon niyan ay ilayo tayo sa Diyos. Sapagkat batid natin na may kaparusang naghihintay kay Satanas doon sa apoy ng impyerno, at ang gagawin niya ay magyaya ng mga tao, mag-recruit ng mga tao na makakasama sa mapaparusahan. Kanya lagi po nating isipin mga minamahal na napakasagana ng biyaya ng Diyos, at yun po ang ating isa puso. Sapagkat ang nais ng Diyos, ang bawat isa ay manumbalik sa pananampalataya. Ang bawat isa ay maligtas. Kanya nga po, binigay niya ang kanyang buhay sa atin Sa kabila ng mga pagkakamali natin, sa kabila ng mga pagkakasala natin, hindi po inalintana ng Diyos yan. Nabayubay po siya sa krus, na sa halip ay ikaw at ako ang mapaparusahan. Inako niya na po Kanya mga minamahal, natapos na. At eterna siya po ay mabayubay doon, siya po ay inilibing, at muling nabuhay after 3 days, at mula noon, umakyat po siya sa langit, at ipinaghanda po tayo ng isang lugar na kalalagyan, na pagdating po ng panahon mga minamahal, siya po yung makakasama natin at makakapiling, at walang hanggang magpupuri po tayo sa Kanya. Sino po ako mga minamahal? Sino po tayo? Sapagkat ang karumihan ay tunay na naranasan ho natin. Nakita sa ating mga buhay ito, wala hong makitang kahit anumang kabutihan sa ating puso. Subalit ang biyaya ng Diyos ay sagana. Ito po yung makita sa atin mga minamahal. Iparamdam po natin sa bawat isa na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagtatangi. Ang pag-ibig ng Diyos kahit kailan ay available. Kinakailangan lang po natin magpakumbaba ang ating mga puso. Bigyan ng pagkakataon at panahon ng Diyos na siya po ay ating kilalanin sa ating buhay. Marami na po tayong nasubukan, marami ng pagkakataon na tayo po ay lumihis ng landas, subalit patuloy po tayong inaabot ng biyaya ng Diyos. Alam niyo po mga minamahal,
Para saan ba ang bawat araw na binibigay po sa atin? Para saan ba tayo nagsisikap, mga minamahal? Para ba ito sa kayamanan? Para ba ito sa kabuhayan? Hindi po yan maglalas forever, mga minamahal. At pagkaminsan, yan pa naging mitsa ng ating mga buhay. Subalit, ang sabi nga po ng Biblia, makamtan man natin ang buong sanlibutan kung mapapahamak ang ating kaluluwa. Sapagkat ganun po ka-valuable ang kaluluwa ng bawat isa. Kanya mga minamahal, ito po mga pangyayaring ito ay tumitigatig sa ating mga puso. Sa bawat isang mangaral na kinakailangan po natin na mag-refocus sa Diyos. Mas mahalin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat araw ng ating buhay, siya lang po ang ating titingnan. Sapagkat kung titingin po tayo sa mga kagaya ko, sa mga lingkod na nagkakamali, tunay na ma-open ho tayo Subalit sagana at biyaya ng Diyos sa bawat araw na binibigay po sa atin, sa Kanya po tayo tumingin. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng kaliwanagan, mga minamahal, sa bawat araw. Kanya, wala po tayong karapatan na humusga kanino man. Sapagkat sabi nga po ng Biblia, lahat po tayo nagkasala at walang matuwid sa harap ng Diyos kahit isa. At hindi po tayo nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kanya mga minamahal, mas sikapin po natin, mas abutin po natin ang bawat isa na nalilihis ng landas. Ibalik po natin pabalik doon sa krus. I-point po natin ang bawat isa sapagkat doon lang ho tayo titingin, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, na inako niya yung ating kahihiyan, mga minamahal. Kanya mga minamahal, sa buhay po natin, atin pong isa puso ng pag-ibig ng Diyos, ang biyaya niya sagana sa bawat araw. Kinakailangan po tayo manumbalik at mag-focus sa Kanya at ipangalandakan po natin ang mabuting balita sapagkat marami pa pong tao, mga minamahal, ang malayo ang relasyon sa Diyos. Hindi po natin alam kung kailan siya muling magbabalik. Subalit kung atin titingnan sa ating paligid, yung mga signs at mga tanda, mga minamahal, ay nandyan na po. At sabi nga po ng Biblia, this generation will not pass, sa at darating na po ang Panginoon. Hindi po natin alam kung kailan, subalit kinakailangan po nating maghanda at habang may panahon pa, ipangalandakan po natin ang mabuting balita. Higit sa lahat, sa malalapit po nating mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan natin kakilala. Sapagkat yan po ang nais ng Diyos sa atin na ang bawat isa ay maligtas. Nawa, sa simpleng paalala ng salita ng Diyos, ay pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, tunay na sagana ang iyo pong biyaya sa amin, ang iyo pong pagpapala sa bawat araw, ang iyo pong kahabagan. Dalangin po namin, O Lord, na patuloy mangusap ka po sa aming buhay. Pagpalain mo nga po kami, O God, sa aming pong paghayo sa bawat araw. Kayo nga po ang makita, hindi po ang aming mga kamalian, hindi po ang aming mga kasalanan. Sa halip, ang iyo pong kaluwalhatian. Dalangin po namin, O God, nakatagpuin mo nga po ang bawat puso, na ang bawat say magpakumbaba po sa iyong harapan. Kilalanin ka po, O Panginoong Jesucristo, bilang Diyos tagapagligtas ng bawat buhay. Dalangin po namin, O Lord, na patuloy kayo po ang manguna sa amin. At inlalapit po namin, O God, lalo na po ang mga mahal sa buhay. Ang lahat inlalapit at pinagkakatiwala. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa. And God bless us all. Thank you po.